Dali ang bumper. Ayan. Ayan siya. Ayan, good morning mga boss. Welcome back muli dito sa ating channel. Ayan, araw po tayo ngayon na linggo. So, wala tayong wala tayong trabaho. So, rest day. Ayan, meron palang aksidente na nangyari dito sa ating sasakyan, si Hero. Ayan, sakit mong isipin. Kahit na anong ingat mo po sa daan, hindi natin alam kung yung ating kasunod or yung nasa likod natin ang aksidente sa atin. Yan, bali ang driver nito si Bayaw, na-aksidente po siya, na-aksidente si Hero last Saturday. Papunta po siya sa Talugtog, Nueva Ecija. Ang nangyari po ay may biglang huminto or nag-stop sa may NLEX. So nasakya kotse, tapos buti nakapagpreno si Bayaw, hindi niya inabutan yung nag-stop. Pero yung sa likuran niya, inabutan siya, na nadali yung likuran. Tapos syempre pagkabangga, aabante si Hero. So naabutan din niya yung sakyan, yung kotse. So ayun nangyari. Ayun mga boss, ito yung sakyan natin, si Hero. Ayun, nadali ang bumper. Ayan. Ayan siya. Wasak ang bumper. Tapos sa likuran, ito naman po yung nangyari sa likuran niya. Inaamin naman po nung nakabangga sa likuran. Ayan, tinamaan dito. Ayan, yung pili. Pumasok yung kanyang kapakan. Tapos yung ating dating nabangga na rin to, nakabangga naman dito, kolong-kolong. Ayan, pati ito, disalign na to. Pinasok na po namin sa insurance. So pumirma naman po yung makabangga. Inaamin naman niya na kasalanan niya. Ayun, papasok po natin sa insurance si Hero. Nakakalangkot man. Kahit anong ingat po sa daan, talagang pagka-aksidente hindi maiiwasan. Buti wala po, hindi naman sila nasaktan. Saka yung van, hindi naman po nasaktan yung mga sakay niya. Loaded po yung van daw na nakabangga sa kanila. Nireview sa CCTV sa NLEX sa STX pala, STX. So kasalanan talaga nung bumangga sa likuran. Ayan siya. Yung bumper niya, bali papalitan daw po ito ng insurance sa Hyundai. Buti naka-insure yung ating sakyan. So papalitan nilang buo. Pati yung sa likuran. I-settle nila to. Ang lang dito, pangit lang dito mga boss, ang abala. So pagka pinasok natin sa kasa si Hero, hindi natin siya magagamit. Ayan. So wala tayong ibang magagamit ngayon pagka pinasok to yun ang ating pickup, si Proxy. Ayan siya, wasak. Ayan, walang nangyaring masama. Ay, butas yata to. Ayan, butas to. Ano kaya to? Papalta na po ito. Insurance. Tsaka yung kanyang na epoxy din. Epoxy yung kanyang ito pala yung radiator, nasa ibaba. So yun mga boss, ngayong araw dito lang tayo sa farm muna. Tingnan natin kung ano yung ating magagawa ngayon, yung ating mga motor. Thank you, galing sa ride kahapon. Ayan mga boss, meron tayong bisita, si Iron Man. Ano Iron Man, tapos na yung trabaho mo? Ha? Double to na? Ha? On time. Tara. On time. Tara na. Kuha mo yung natin kung tama na. Tama na yun. Doon, labas mo ito ng mesa. Asan yung lamesa ng isa dyan? Folding. Dito tayo sa labas para... Ayun o. Panguran na yun. Dito tayo sa labas para presko. Dito. Kain tayo mga boss.
Ano ron? Nag-adobo kami ng ano, mga bibi. Yung bibi ni Lolo Boy, adobo ni Denden. Ayun tayo. Che, kain na che. Tachi. Di mo na pinagawa kay Aaron Man yung project mo dun eh, ano? Si Aaron Man, no? Mahal yung talampi. Talanti. Hindi kaya. Hindi, ano lang, utang. Pwede mo utang. Pwede mo naman. Pay when able. Oo. Kaya ko. Kain ka na che. Ang tawag ka ni ano doon ah. Ayan na. Yung gagamitin nating ano dito pang ano mga boss, pang slab. Siguro yung sa ilalim, ano lang po gagamitin ko, yung yerong luma sa ilalim nito. Bale yun pa lang balak ko rito. Ayan yung mga nagtatanong. Hindi ko po patatambakan yung ilalim nito. Bale yun nga tulad ng dati yung balak ko. Gagawin ko po siyang pinaka fish pan. Ayan, fish pan. Kaya magkakaasintada pa po siya dito. Lapitan natin. Magkakasintada ba siya dito, pinakaharang nitong ano, mga 1 meter. Ayan ang sintada. Tapos papahukay pa po ito, at least hanggang doon sa may tubig na yon, para yung ilalim niya sa magagamit pa natin. Pwede tayo mag-alaga ng ano dyan, ng isda. Ayan, ibabaw niya slab, tapos sa sintada dito pinakaharang ng tambak. At 1 step po siya, 1 step yung taas niya. Yung pong elevation na yan, hindi na po babahain yan. Yung pong pinakamalaking baha dito, nandun pa sa pangalawang CHB na yun. Ayan, pinakamalaking baha na po yun last year. Ayan, mataas na po yan, hindi na ng baha naabutan. Yung balak kong tambak, medyo malalim, oh. Lalim yung tambak, sa gawiron mababaw. Ito medyo mataas dito, kaya i-elevate po natin yun paunti-unti. Ayan, ganda, oh. Tapos ngayon pupunta po tayo kay paring Mike, meron po ako mga materials doon na sobra. Yung steel decking kukunin po natin para ma-ready na rin, mabilang kung sapat na ba, or kung kulang, dadagdagan na lang natin. Gagamitin natin si Hero. Si Hero naman, okay naman po siya. Hindi naman siya totally na damage yung makina. Saka yung mga ilaw okay naman. So magagamit pa naman, pero syempre papasok na sa ano yun, sa insurance saka sa paggagawa na. Tara, tayo sa ano, San Juan Banyo. Ayan, nandito na po tayo. Ayan na yung mga steel decking, yung mga tira-tira. Tignan natin magagawa natin paraan doon para medyo maganda-ganda. Ayan na, patambak na rin pala si paring Mike. Sinuro na tong driveway, oh. Ang ganda na. Tapos i-concrete po namin to, semento na, para pagka umuulan hindi na siya naagnas or naagusan ng tubig. Naagusan kasi ng tubig, bumababa lang yung lupa. Tsaka mahirap po dito pagka umulan na. Mahirap na umakyat yung mga sakyan tsaka yung mga motor. So ayan, meron pa darating na tampak daw mamaya. Tatampakan pa yun sa may likuran nung may kulungan ng doggy. And tapos ongoing yung paggawa ng railing dito sa ibaba. Ayun, ang ganda ng design, para siyang bricks. Ayan. Ganda na, oh. Ano siyang American house. Ayan, ang ganda, oh. Groove. Pinturahan na lang ng parang paso.
Ba't matyaga mo? Ang ganda ng mansion ni Maring April ah. Oh. Kilig na kulit kanina din sa truck eh. Oh. Mayroon kasi siya sa ano, yung mga equipment lang pang gano'n. Tapos sinalabas yung tractor niya doon. Ah, pinapalagyan niya ng lupa. Kaya tatapatan niya magpupulak na You know, welcome sa Big Mart Farm. Paring Mike. Basta mga idol. Ano? Patag na oh. May pandarating na isa pare. Meron pa. Nakalibre po tayo ng isa pang Dito na to. truck ng Panamba. Tulak na lang doon. Oh. Sponsor ni Ate Dolor. Yeah, sponsor ni Ate Dolor. Shoutout kay Ate Dolor tsaka kay Kuya Bernard Tenco and family. Thank you very much. Let's go. Yan o. Dapat na to mabasa ng tubig para tanggal yung alkabok, para ma-compact. Submersible. Madala ko dito submersible pa. Para ano siya, madiligan. Ang diligan. Bok. Baka din yan. Bahay ni Pano. Ayan. Dito na po kami. Nakano na ako. 4. Parang 10 din 2. Kalimutan ko yung camera natin. Yung GoPro. Ayan. 1. 2. 3. Sarap to. Pangat sa palo. 4. Iwalo. May cellphone. Cellphone lang pang gamit natin. Kalimutan ko yung ating GoPro sa bahay. Naka-6 na kami. 6. Pero hindi naman yung bulate natin. Kain. Kunti na lang. Kunti na lang. Kasing tabi po sa mga kumakain. Lalagay tayo ng bait na earthworm. Bulate. Ayan. So ulit. Dito lang tayo sa gilid ng kangkong. Dito maraming liwalo. Kumakagat. Maliit. Kainin mo.
Ay, nagalo. Hindi pa yun. Balik pa yun. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala. Mulit. Hindi marunong yung sima. Yun. Okay. Panglima. Panglima natin ito. Wala na. Wala na tayong pain. Mga pasala na tayong bulate. Nakarami naman po kami. Hindi na tayo nakapag-video na maayos. Gawa ng cellphone lang yung ating dalahin. Ayan mo na namin. Dali lang. Ano? Oh. Dami. Liwalo. Diba? Dae. Adae. Hindi tayo. Wala na tayo mahuli dahil wala na tayong bulats. So, bus. Hindi naman nila kakainin yung taga. Dami pa rito. Denden. Parang denden. Dito po lang po sa likod to. Sa atin doon sa may ano doon. Sa may bandaron. Tara. Denden. Nandiyan, hala na. Yung tika pong bulate. Tara, punta na. Marami na rin, no? 1 kilo siguro, may to. Isang gurami. Huli ako isang gurami. Makagat yan. Makaya, may kami itong kumakasin eh. Gurami. Tara. Ano yan? Ayan na, nandito na po tayo sa farm. Time check, alas 5:20. Nandito, yan tulad na sabi ko, meron po tayong ano dito, balak dito. Kaya pinatanggal ko yung kubo dito. Tapos yung kalapate, ipapagawa na po tayo ng loft. Dahil lang propose nitong kulungan na to, kulungan po ng mga aso to, ay tapos ipapapinturahan na natin para luminis, palitada. So bukas ko-continue po itong ating project dito. Ayan, yun yung kinuha nating mga steel decking doon kay paring Mike. Ano po yun? Yun yung gagamitin nating tawag dito. Gagamitin nating pang ano, pang second floor. Ayan, second floor. Second floor doon. Ayan, dito sa ilalim, ano lang gagamitin natin yan, yung yero. Dahil hindi naman makita sa ilalim. Tapos pakukay ko nga ito, tulad ng sabi ko kanina. Ito po, bala ko dito talaga, fish pan yung ilalim niya. At least na nakaano pa siya ng 1 meter dito. Labas pa siya ng 1 meter yung pinaka fish pan. Tapos meron lang siyang tulay dyan. Tapos meron siyang para dito pala, lampas ng lampas yung buhos natin at least mga 50. Para lumuwang din siya. Ayan na siya.
ano na lang po ito, popormahan, tapos lalagyan ng bakal para sa buhos. Ayan, luwang-luwang na rin po ito. Tapos sa taas, yun ay yung slab pa. Lalagyan naman natin siya ng ano doon sa taas, kubo. Mukhang maganda yung project na to pagka natapos. So siguro dito yung gagawin kong pinaka kwarto. Gagawa akong kwarto dun sa taas, yung kubo. So dito tayo matutulog. Yung bahay doon kina tatay po yun, tsaka kay Apoleleng, yung pinaka bahay doon. Ayan, ito baka ito yung magiging sa atin. Tapos dito yung balak lang naman, siyempre di naman po masamang mangarap. Magtatayo tayo ng maliit na swimming pool dyan bago natin tambakan, para makasave din tayo ng tambak pagka nandito na nakaporma na yung swimming pool. Yung swimming pool po siguro okay na lang dito, konti na lang para malalim na. Kasi kung kukunin natin elevation to ng swimming pool, itong beam na to, siguro nasa ano na po yan, 4 feet. Yan, 4 feet. Hanggang ano ko na, nandito ko na 4 feet. So lalalim pa natin siguro. Yung lalim ng swimming pool is 5 feet yung pinakamalalim, hanggang dito sa liig na siguro 5 feet. Yan, malalim. Tapos yung pinakamababaw niya 3 feet para naman sa mga bata. Yan po yung balak ko dito. Tapos doon sa Gawiron, doon tayo magtatayo ng mga kwarto, cottage, o yung mga gustong mag-stay dito. For example, meron tayong mga bisita, so meron silang tutulugan dyan. Nagagawa tayo ng ano dyan, ng mga kwarto na syempre fully air condition, para naman na hindi mainitan yung mga bisita natin pagka gustong mag-overnight dito sa farm. Ayan. Tapos i-develop natin to. Baka yung mga alaga natin dito tulad ng mga bibi, tatanggalin ko na dahil pangit naman po kung maganda yung place tapos may mga bibi, lalo na mabaho. Yung kalapate, magagawa ko ng loop, yung namumove. So lalagay siguro natin sa isang area. Hindi naman po yung mga kalapate, sa isang area. Ayan. Tapos hindi ko na sila pararamihin. Ano lang, konti lang. Ayoko naman ng maraming kalapate. Ano lang naman kasi yan, libangan lang. Ito mga manok na to, kaya ano po ito kay paring Louie Puyawan. Yan, inano lang dito, pinakisuyo lang ni paring Louie dahil nga si Daing nagtatrabaho. Pero pagka okay na, so babalik na po dun yun sa farm ni paring Louie. Ayan, ganda na oh. Kung sana hindi na binabaha to, makakapag-umpisa na tayo mag-develop dito. Pero yun nga, hindi pwede, kailangan nating tambakan. Masasayang lang yung ating mga for example, magtatanim tayo dito ng mga halaman, masasayang lang. Pero darating yung tagulan, so babahain na naman ulit. So natuto na ako dahil nga yung nakaraan dito nagtanim tayo, nasira lang, hindi natin pinakinabangan ng baha. Tapos yung kubo na yon, igagawa natin ng location na maganda. Igagawa pa natin siya ng platform. Ayan. So that's it. That's it for today mga boss. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang panonood dito sa ating channel. So kita-kita po tayo bukas sa aking next video. Maraming salamat po. God bless. Ingat po kayo.